Good morning, students. Welcome to our teaching learning class in elementary grades. Our topic today is regarding digital safety rules and cyberbullying. These are the 5 digital safety rules. Number 1, research before you register. Number 2, discriminate. Rule number 3, think before typing. Rule number 4, required ID. And rule number 5, trust your gut. Student, before we continue, please prepare your ballpen and your notebook. Children, I have a song prepared for you. Let's sing and dance. Technology, 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 technology. Raise your hands, your techno hands. Bob your head if you understand that we're on a move, a techno move. Show the world your techno groove. Technology. Technology, raise your hands, your techno hands. Bob your head if you understand that we're on a move, a techno move. Show the world your techno groove. Technology. 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 Break it down. Raise your hands, your techno hands. Bob your head if you understand that we're on a move, a techno move. Show the world your techno groove. Technology. 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 Mga bata, na-enjoy niyo ba ang ating kinanta? Ngayon, dadako na tayo sa ating bagong aralin. Ito ay ang Digital Safety Rules. Ano nga ba itong tinatawag na Digital Safety Rules? Digital safety rules are guidelines and best practices to keep your digital identity, data, and personal information safe from online threats. Ibig sabihin ito mga bata, ito ay panuntunan o alituntunin na kailangan nating mapanatili upang maging ligtas ang ating mga personal na impormasyon mula sa banta ng online. Kids, this is the first rule. These are research before you're registered. Before joining any online community, find out if the host site offers settings that will allow you to control who can view your profile, because different sites offer different level of protection. Ibig sabihin nito, dapat mga bata matuto kayong magsaliksik kung ang online na pinasukan nyo ay mayroong kayong control sa inyong profile. Ibig sabihin, alam nyo kung sino-sino ang tumitingin ng inyong profile. Kailangan bago kayo mag-registered. Katulad halimbawa nung
sasali kayo sa mga Google Meet, dapat alam niyo yun mga bata. Rule number 2, discriminate. Stick to online activity that doesn't require your full name or contact information. Always be skeptical of a site that asks for your email, credit card number, or home address. Hacker can only access the information provided over the web. Ibig sabihin nito mga bata, dapat palagi kayong mag-iingat sa mga site na napupuntahan nyo at huwag kayo basta-bastang maglalagay ng inyong buong pangalan o kaya ang inyong mga numero or email. Kasi nagiging dahilan yan ng mga hacker na malaman ang inyong impormasyon. Rule number 3, think before typing. While connected, avoid mentioning any information that a third party could use to locate you. Your school name and the model or car are all example of things not to discuss online. Katulad din ito kanina na ito, huwag kayo basta-bastang magta-type ng inyong mga personal na impormasyon. Halimbawa sa Messenger, may nag-chat sa inyo mga bata, humihingi ng inyong number, name, or kung saan man kayo pumapasok na school, wag na wag kayong magre-reply ng inyong personal nyo na data. Wag nyo sasabihin, lalo't hindi nyo kilala yung nag-chat sa inyo. Kung anong kulay ba yung mga sasakyan na sinasakyan nyo pag uwi, yan, para maging safe lamang kayo. Rule number 4, required ID. As a rule of thumb, stick to messaging with people you actually know and never agree to meet in person with someone found you online. Ibig sabihin nito mga bata, makipag-chat lamang kayo o magbibigay lamang kayo ng messaging sa inyong mga kakilala, lubos niyong mga kakilala, tulad ng inyong mga kaibigan, kapitbahay, yung kilalang kilala niyo. At wag na wag kayong makipagkita sa ibang tao na sa online nyo lang nakilala. Iwasan nyo yan mga bata para maging safe kayo. And then rule number 5, trust your gut. If you encounter a situation that feels uncomfortable or wrong, there's a good chance that something up. And anytime you feel threatened by person or situation, don't hesitate to report it to your parents, the police, or site administrator. Ibig sabihin nito mga bata, kung may na-encounter kayong kakaiba sa mga kausap nyo online, minsan nagbibigay na sila ng hindi magandang mga salita o nasasaktan na kayo, nababastos na kayo, huwag kayong mag-atubiling magsumbong sa inyong mga magulang o sa pulis upang malaman nila kung ano ang nangyayari sa inyo. Kasi minsan mga bata, may mga nananakot sa online. Kahit na minsan sa tingin nyo okay lang, pero minsan talaga may dumarating sa punto na may mga taong bastos pagdating sa online site. Mga bata, ang huli nating pag-uusapan ay patungkol sa cyberbullying. Ano nga ba ito? Cyberbullying is bullying with the use of digital technologies. It can take place on social media, messaging platforms, giving platforms, and mobile phones. It is repeated behavior aimed of scaring, angering, or shaming those who are targeted. Cyberbullying includes sending poster or sharing negative, harmful, false, or mean content about someone else. It can include sharing personal or private information
about someone else causing embarrassment or humiliation. Ibig sabihin nito mga bata, ito yung cyberbullying, yung may pananakot gamit ang digital teknolohiya. May mga platform na ginagamit. Halimbawa dito yung sa paglalaro, messaging, and yung mga cellphone. Mga ugali nito, mga bata, yung nagbibigay sila ng pinapahiya nila yung mga gusto nilang ipahiya. Ayan ang ibig sabihin ng cyberbullying. Kumbaga yung parang gusto niyo ako ipahiya gamit ang digital technologies. Ngayon sasiraan niyo ako. Ganun mga bata. Sisiraan niyo ako. Ay, si ma'am, hindi maganda ugali niyan. Si ma'am ganyan, si ma'am ganito. Tapos mamaya, isi-share niyo na yan sa ibang site. Bully yun ang tawag dun mga bata. Huwag mag-iingat kayo dun. Tapos yung nagpo-post, yun ang tawag dun, yung nagpo-post kayo ng mga negative na mga salita sa inyong kapwa. Yan ang ibig sabihin ng cyberbullying. These are the example of cyberbullying. Sending mean text or IMS to someone, pranking someone, cellphone. Ito yung nagpa-prank tayo gamit yung ating mga cellphone. Binubulid natin. Iwasan nyo yan mga bata ha. At pag kayo ang ginanyan, zoom kayo sa magulang nyo. Hacking into someone gaming or social network people. Being rude or mean to someone in an online games. Ito naman yung nanghahack sila ng mga profile sa social media. Katulad ganyan, minsan yung ating Facebook, nahahack. Iba na yung nagpo-post, di ba mga bata? Napansin niyo yun? Iba na yung gumagamit. Tapos, minsan sa laro din. Ibang tao na yung gumagamit yun, pambubuli yun. Tapos, yung being rude or mean to someone in online gaming, yung magiging masama yung ugali, nagpapakita ng hindi magandang ugali sa online. Spreading secret or rumors about people online. Tapos yung mga sikrito, ginagawang panakot sa isang tao. Ayan. Last, pretending to be someone else to spread harmful messaging online. Mga bata, yan ang example ng cyberbullying. What are the effects of cyberbullying? Ito naman yung ano bang epekto ng cyberbullying sa isang tao, matanda man yan o bata. It can lead to emotional and physical harms. Loss of self-esteem, ibig sabihin, nawawala na siya ng tiwala sa kanyang sarili, tapos nagkakaroon siya ng feelings ng anxiety, parang nawawalan siya ng gana sa buhay, yung concentration niya parang humina, parang ibig sabihin yung parang nawawalan nga siya ng gana, parang nagkaroon ng mga problema. Tapos ito din minsan yung nagiging dahilan ng pagpapakamatay, lalo na sa kabataan ngayon. Mayroon lang siya makita sa social media na involved yung pangalan. Nako, hindi na yan magkanda ugaga, stress na yan mga bata. Kaya kayo, pag may mga ganyan, magsumuka agad kayo sa inyong mga magulang para mayroong magpayo sa inyo. At kayo mismo mga bata ay iwasan din yung mambuli. At pag kayo naman ang binuli, yun ang sinasabi ko, magsumbong kayo agad sa inyong magulang. Hanggang dito na lamang mga bata ang ating pag-aaralan. Magkakaroon lamang kayo ng assignment. Isulat sa inyong kwaderno kung ano-ano ang inyong mga karanasan gamit ang digital technologies. Maganda man yan o hindi.
Naway mga bata, may natutunan kayo sa ating aralin sa araw na ito. Bye-bye! Mag-ingat kayo mga bata.